Sa dulo ng baryong mapayapa, sa pagitan ng palayan at masukal na kakahuyan, naninirahan si Isko, isang magsasakang mahirap, payat ang katawan, nangingitim ang batok sa araw, at nanginginig ang mga kamay sa pagod. Sa bawat paghampas ng hangin sa umaga, ramdam niya ang bigat ng buhay. Isang kubong tagpi-tagpi, asawa't 2 anak na maliliit, at isang lupang hindi kanya, pinahihiram lang ng mayamang may-ari kapalit ng ani at pawis. Ngunit sa mga huling buwan, may isa pang kaaway si Isko na mas mabigat pa sa gutom. Ang sakit na kumakain sa kanya sa tahimik na paraan. Nagsimula ito sa lagnat na pabalik-balik, ubo na may halong kirot sa dibdib, at panghihina na parang unti-unting hinahatak ang lakas mula sa kanyang mga buto. Kapag gabi, hindi siya makatulog ng maayos. Kapag umaga, pakiramdam niya ay wala na siyang hininga kahit sa simpleng paglakad papunta sa bukid. Sinubukan nila ang lahat. Pinakuluang dahon ng bayabas, tsaang luya, pinaghalong bawang at kalamansi. Nagpunta rin siya sa albularyo sa kabilang baryo, si Mang Simo, na nagdasal at nagsindi ng kandila sa harap ng munting altar. Binulungan siya ng matanda na may lamig sa katawan at tila may anino raw na sumunod sa kanya mula sa gubat. Pinayuhan siyang huwag nang magtungo roon kapag dapit hapon. Ngunit paano? Doon dumaraan ang daan pa uwi kapag galing sa bukid sa malayong dulo. At kung hindi siya magtatrabaho, paano kakain ang mga anak? Isang araw na tila mas mabigat ang araw kaysa karaniwan, nagising si Isko na nanginginig. Parang may bato sa dibdib. Pinilit niyang bumangon. Pinilit niyang ngumiti sa asawa niyang si Lina. Pinilit niyang sabihing kaya pa. Ngunit sa pagsapit ng tanghali, habang nagbubungkal siya ng lupa, bigla siyang napaupo. Umikot ang paligid. Ang sikat ng araw ay naging parang apoy na dumidikit sa balat. Ang tunog ng mga kuliglig ay naging malayo, at ang tibok ng kanyang puso ay parang palakol na humahampas sa loob ng kanyang dibdib. Umulan ng biglaan, yung ulan na parang ibinuhos mula sa galit na langit. Kumulog, umihip ang hangin. Nagmamadali ang ibang magsasaka pa uwi, ngunit si Isko'y naiwan, nakaluhod sa putik, hawak ang dibdib at ang hiningay putol-putol. Wala siyang lakas tumakbo. Hindi niya alam kung saan siya patutungo, basta ang alam niya lang, kailangan niyang makasilong kahit saan. Sa pagitan ng mga punong kawayan at matatayog na niyog sa gilid ng gubat, may landas na hindi niya karaniwang dinaraanan. Ngunit dahil sa lakas ng ulan at sa panghihina, doon siya napadpad. Parang may kamay na humihila sa kanya. Hindi niya may paliwanag kung bakit. Habang sumasalubsob siya sa putik at sumasabit ang kanyang mga damit sa sanga, nakita niya ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Isang bahay kubo, malinis, bagong-bago ang pawid, matibay ang haligi, at may munting hagdang kawayan na parang kakalinis lang. Sa paligid nito'y may mga halamang hindi niya kilala, mga dahong makintab na tila may bahid ng hamog kahit malakas ang ulan. Sa bawat patak ng tubig sa bubong, may kakaibang tunog, parang musika. Tumigil si Isko. Kinilabutan siya. Wala namang nakatira sa bahaging iyon ng gubat. Alam ng buong baryo iyon. Ang sabi-sabi, may lugar doon na pag-aari ng mga nilalang na hindi tao. Kapag may nakakita raw ng bahay na hindi naroroon kahapon, huwag lalapit. Kapag may marinig na bulong sa hangin, huwag sasagot. Ngunit sa sandaling iyon, mas malakas ang pangangailangan kaysa takot. Nanginginig ang kanyang katawan, nababasa ang damit, at ang kanyang hiningay parang kandilang halos mamatay. Lumapit siya sa hagdan at kumatok. Mahina, parang nahihiyang humingi ng tulong. Walang sagot. Kumatok siya muli, mas malakas. Tao po, makikisilong po. At doon, sa pagitan ng kulog at hangin, narinig niya ang tunog ng pinto na kusang bumukas. Walang kamay na humila. Walang taong sumilip. Ngunit bumukas ito ng dahan-dahan at mula sa loob ay sumingaw ang init na parang galing sa lutong sabaw. May halong bango ng dahon ng pandan at bulaklak. Napalunok si Isko. Pumasok siya, dahan-dahan, parang takot na makabasag ng katahimikan. Sa loob, may lamparang may apoy na hindi kumikislap kahit humahampas ang hangin sa labas. May banig na malinis, may pitsal ng tubig sa mesa, at may mangkok ng kanin at ulam na tila kakahain lang.
Sa dingding, may mga ukit na hindi niya mabasa, parang mga lumang simbolo. Sa sulok, may banga na may laman na tubig na kumikinang kahit walang liwanag na tumatama. At sa gitna ng lahat ng iyon, may isang tinig. Hindi malakas, hindi mahina, ngunit malinaw na parang bumabalot sa loob ng kubo. Umupo ka, Isko. Basang-basa ka. Magpapahinga ka muna rito. Nanlamig ang batok ni Isko. Paano nalaman ang pangalan niya? Wala siyang nakita kahit sinong tao. Umikot ang kanyang paningin, ngunit ang tanging naroon ay ang mga bagay at ang katahimikang buhay. Sino po kayo? Halos pabulong niyang tanong. Hindi mo kailangang makita para marinig, sagot ng tinig. Ang kailangan mo ngayon ay init, pahinga at lakas. Kung lalaban ka pa, lalong lalamunin ka ng sakit. Parang may humaplos sa hangin. Bigla niyang naramdaman ang bigat ng katawan niya na lumuluwag kahit bahagya. Umupo siya sa banig, nanginginig pa rin, ngunit hindi na gaanong mabigat ang dibdib. Bakit ako narito? Tanong niya, halos umiiyak. Hindi ko na po kaya. May sakit ako. Mahirap kami. Ayokong mamatay. May mga anak ako. Ang buhay ay hindi lang sa lakas ng braso, sagot ng tinig. Minsan, sinusubok ang tao hanggang sa dulo upang makita kung anong klase siyang nilalang. At ikaw, Isko, kahit durog na ang katawan, patuloy pa rin. Iyon ang dahilan kung bakit nakarating ka rito may kumulog. Ngunit sa loob ng kubo, parang walang bagyo. Tumayo si Isko, nanginginig ang tuhod, at biglang napaluhod. Kung totoo man po kayo, kung engkanto man kayo, maawa po kayo. Kahit gumaling lang ako, kahit makapagtrabaho lang. Tahimik sandali. Pagkatapos, narinig niya ang tunog ng tubig na dumadaloy kahit walang gumagalaw. May kapalit ang bawat tulong, sabi ng tinig. Hindi pera, hindi ani, hindi alipin. Ang kapalit ay pangako. Ano pong pangako? Nanginginig niyang tanong. Na igagalang mo ang lupa, na hindi ka sasama sa kasakiman, na hindi mo ipagpapalit ang iyong kaluluwa sa ginto. At higit sa lahat, na kapag nakita mong may taong mas mahina kaysa sayo, hindi mo siya tatalikuran. Hindi na nag-isip si Isko. Pangako po. Sa sandaling iyon, may lumapit na hakbang. Hindi sa sahig, kundi sa hangin. May malamig na palad na tila dumampi sa kanyang noo. At sa halip na takot, init ang kumalat sa kanyang katawan. Parang may liwanag na dumaloy sa kanyang ugat. Uminom ka, sabi ng tinig. Sa mesa, may isang tasa ng tubig na hindi niya napansing naroon. Kinuha niya ito at uminom. Sa unang lagok, parang may dumaloy na apoy sa loob ng dibdib niya. Sa ikalawa, parang huminga ng malalim ang kanyang baga. Sa ikatlo, napapikit siya at ang buong mundo ay tila lumambot. Nakahiga siya sa banig. Narinig niya ang ulan sa bubong, ngunit parang lullaby. Sa huling sandali bago siya tuluyang makatulog, narinig niya ang tinig na parang pangako rin. Pagmulat mo, Isko, hindi pa tapos ang laban mo. Pero hindi ka na mag-iisa. At sa labas, sa pagitan ng mga punong kawayan, may mga matang kumikislap sa dilim. Hindi tao, hindi hayop. Mga matang matagal nang nagbabantay sa kung sinong karapat-dapat makapasok sa mahiwagang bahay kubo. Nagising si Isko na parang unang beses niyang huminga sa mundo. Hindi na mabigat ang dibdib. Hindi na kumakapit ang sakit sa bawat paghinga. Ang ulo niyang dati tila may bato sa loob ay ngayon magaan. At ang katawan niyang nanginginig kahapon ay tila muling nabuo. Umupo siya at napatingin sa paligid. Nandoon pa rin ang bahay kubo. Ngunit ngayon, mas malinaw. Ang mga hibla ng pawid sa bubong ay parang hinabi ng kamay na sanay sa hiwaga. Ang mga dingding ay may ukit na tila gumagalaw kapag hindi niya tinitigan. Ang lampara sa sulok ay may apoy na tahimik at ang hangin sa loob ay amoy dahon at hamog. Nagtaka siya kung panaginip lang ba ang lahat. Ngunit naroon ang tasa sa mesa, may bahid pa ng ininom niyang tubig. Naroon ang banig na pinagpahingahan niya, mainit-init pa. At naroon ang pakiramdam sa kanyang dibdib. Isang katahimikang matagal niyang hindi naramdaman. Tumayo siya at dahan-dahang lumapit sa pinto.
Pagbukas niya, wala nang malakas na ulan. Nakatigil ang panahon sa labas na parang bagong hugas ang mundo. Kumikislap ang mga dahon, may hamog sa damo, at ang langit ay kulay abo na may sinag ng araw na sumisilip. Sa malayo, naririnig ang huni ng ibon. Ngunit ang pinakakakaiba, ang daan pabalik sa baryo na dati masukal at mahirap, ngayoy parang may malinaw na landas, tuwid at hindi maputik. Parang inilatag para sa kanya. Nilingon niya ang loob ng kubo. "Salamat po," sabi niya, kahit hindi niya alam kung may nakikinig. "Hindi ko po alam kung paano ko kayo mapapasalamatan." Sumagot ang tinig, pero hindi na mula sa loob, parang galing sa hangin sa paligid. "Hindi mo kailangang magpasalamat sa salita. Magpasalamat ka sa gawa. Umuwi ka na, Isko. Hahanapin ka ng pamilya mo." Mabilis siyang bumaba sa hagdan. Sa unang hakbang napahinto siya. May maliit na piraso ng kahoy sa bulsa ng kanyang sando. Hindi niya alam kung paano napunta roon. Tinignan niya. Ito'y parang anting-anting, may simpleng ukit. Isang bilog na may guhit na tila araw at dahon sa loob. Binalot ng takot at pagtataka ang puso niya. Ngunit mas nangingibabaw ang pagnanais na makauwi. Pagdating niya sa baryo, nagkagulo. Si Lina, namumugto ang mata sa kakaiyak, halos matumba nang makita siyang papalapit. Yakap siya ng asawa niya at ang dalawang anak ay kumapit sa kanya na parang hindi nabibitaw. "Akala ko, patay ka na," hikbi ni Lina. "Hinahanap ka namin. Ang mga tao, nagpunta sa bukid, wala ka. Sabi nila baka nalunod sa baha." Hinaplos ni Isko ang buhok ng asawa. "Nakisilong lang ako," sabi niya, ngunit hindi niya masabi kung saan. Parang may pumipigil sa dila niya. Sa gabing iyon, habang naghahapunan sila ng kaunting kanin at tuyo, naramdaman niyang tila lumalakas siya. Kumain siya ng mas marami kaysa dati. Nakangiti ang mga anak. Sa loob ng kubo nilang tagpi-tagpi, parang mas mainit ang hangin. Ngunit hindi natapos sa paggaling ang pagbabago. Kinabukasan, pumunta siya sa bukid. Ang lupa, na dati tuyo at basag-basag, ngayon ay tila mas malambot. Ang mga punla na dati mahina, ngayon ay mas luntian. Sa gilid ng pilapil, may tumubong mga halamang gamot, lagundi, sambong, at iba pang hindi niya itinanim. Parang may kamay na nagtanim sa gabi. Habang nagtataka siya, may dumating na isang lalaki, si Donato, katiwala ng may-ari ng lupa. Kilala sa baryo si Donato. Matalim ang dila, mabigat ang kamay, at mahilig maningil ng higit sa dapat. "Oh, Isko," sabi ni Donato, tinitigan ang kanyang muka. "Buhay ka pa pala. Akala namin tapos ka na. Mabuti, may utang ka pa." Napalunok si Isko. "Katiwala, wala pa po ako ngani. Hindi pa panahon." "Hindi ko problema," sagot ni Donato. "Kung wala kang ibibigay, kukunin ko ang kambing nyo. O kaya ang palayok, ang banig, kahit ano. Utang ay utang." Naramdaman ni Isko ang dating takot. Noon, luluhod siya at magmamakaawa. Ngunit ngayon, may kakaibang tibay sa dibdib niya, parang may sinasabi ang hangin. "Katiwala," sabi niya, mahinahon ngunit matatag. "Babayaran ko po kapag may ani. Hindi ko po itatago. Pero huwag po kayong kukuha ng gamit ng mga anak ko. Wala na po silang iba." Nagtaas ng kilay si Donato. "Matapang ka na ngayon? Dahil gumaling ka? Huwag kang magmalaki. Isang kibit ko lang, paaalisin kita sa lupang to." Sa sandaling iyon, biglang humangin ng malakas. Umikot ang mga dahon ng kawayan. May sumipol na tunog sa gubat, parang babala. Napatigil si Donato, napalingon, parang may nakita siyang anino sa pagitan ng mga puno, at sa isang iglap, namutla ang mukha niya. "Babalikan kita," bulong niya, at nagmamadaling lumayo. Naiwan si Isko, nanginginig ang kamay, pero hindi dahil sa takot, dahil sa pagkaunawa. May nagbabantay. May isang bagay sa paligid na nakikinig sa pangako niya. Pag-uwi niya, dumaan siya sa tabi ng gubat. Hindi niya sinadya, pero parang dinadala siya ng paa niya. At sa isang bahagi ng mga puno, naroon ang isang munting palatandaan. Isang kumpol ng bulaklak na kulay ginto, nakatayo kahit hindi panahon ng pamumulaklak. Sa gitna nito,
may nakasuksok na dahon na may hamog. At sa hangin, narinig niya muli ang tinig. Hindi mo kailangang matakot sa tao, Isko. Ang takot mo ay dapat sa sarili mong pagtalikod sa pangako. Napatungo siya. Hindi po ako tatalikod, bulong niya. At sa likod ng mga puno, may munting halakhak, parang batang naglalaro na mabilis ding nawala. Lumipas ang mga araw. Sa bawat umaga, si Isko ay gumigising ng maaga, ngunit hindi na gaya ng dati na parang binubuhat ang sarili. Ngayon, may lakas siya. May init sa katawan. Kahit ang mga kapitbahay napapatingin. Parang hindi ka nagkasakit, sabi ni Aling Berta sa poso. Kahapon, halos mamatay ka na raw. Ngayon, parang bagong tao. Ngumiti lang si Isko. Nagpahinga lang po, sagot niya, pilit na iwas sa detalye. Ngunit hindi lahat ay natutuwa sa pagbabago. Si Donato, na napahiya sa bukid, ay hindi makapapayag na mawalan ng kapangyarihan. Isang hapon, dumating siya kasama ang dalawang lalaki na hindi taga-baryo. Mga mukhang sanay sa gulo, may mga mata na parang laging naghahanap ng masasamantala. Isko! Sigaw ni Donato sa harap ng kubo nila. Narinig ko, lumalago raw ang tanim mo ng kakaiba. Baka naman may tinatago kang ani. Baka may ginagawang pandaraya. Lumabas si Lina, nag-aalalang nakatingin. Kumapit ang mga bata sa saya niya. Katiwala, sabi ni Isko. Wala po akong itinatago. Kung gusto niyo po, tingnan niyo ang bukid. Wala pa pong anihan. Umisi si Donato. Tingnan natin. Pero kung nagsisinungaling ka, alam mo na. Sumama sila sa bukid. Sa daan, napansin ni Isko na tuwing malapit sila sa gubat, napapahinto ang mga kasamang lalaki. Parang may malamig na hangin na dumidikit sa batok nila. Ngunit si Donato, pilit na matapang, nagpapatuloy. Pagdating sa palayan, nakita nilang tunay, wala pang ani. Ngunit ang mga punla ay malusog, mas luntian kaysa sa karaniwang palay. Sa gilid, may mga halamang gamot na parang alaga. Napailing ang isa sa mga kasamang lalaki. Kakaiba to, bulong niya. Ngunit si Donato ay lalong nagdilim ang muka. Hindi normal, sabi niya. May salamang ka. Natawa ang isa pa. Baka may engkanto sa lupa. Biro niya, pero ang halakhak ay pilit. Hindi nagsalita si Isko. Sa loob niya, sumisigaw ang takot. Paano kung pilitin nilang hukayin ng lupa, sirain ang mga punla o mag-iwan ng masama? At tila narinig ng paligid ang takot niya. Biglang bumigat ang hangin. Tumahimik ang mga ibon. Ang mga dahon ng kawayan ay kumaluskos kahit walang hangin. Sa may gilid ng gubat, may aninong dumaan, mabilis, mahaba, at hindi malinaw ang anyo. Napaatras ang dalawang lalaki. Pare, tara na, sabi ng isa. Ngunit si Donato, mas lalong nagmatigas. Lumapit siya sa pilapil at sinipa ang lupa. Kung may engkanto man, hindi ako takot. Sa sandaling iyon, may nangyari na hindi maipapaliwanag. Ang putik sa ilalim ng paa niya ay biglang lumubog, parang sumipsip. Nadapa si Donato at ang kanyang kamay ay bumaon sa isang bahagi ng lupa na parang may tinik. Napasigaw siya sa sakit. Napatakbo ang dalawang lalaki palayo, halos iniwan siya. Si Donato, nanginginig, tumingin sa paligid na parang may nakikita siyang mga matang nakatutok sa kanya. Isko, sigaw niya. Anong ginawa mo? Walang ginawa si Isko. Ngunit sa hangin, narinig niya ang tinig, mahina, ngunit malinaw sa kanyang tainga. Hindi mo kailangang gumanti. Ang lupa ang gaganti sa umaapak ng may paglapastangan. Tinulungan pa rin ni Isko si Donato na makatayo. Binunot niya ang kamay nito sa putik at sa halip na dugo, may marka lang na parang galos. Pero ang takot sa mata ni Donato ay tunay. Pag-uwi, kumalat ang balita. May mga nagbulungan. May engkanto raw na pumapabor kay Isko. May iba na inggit. May iba na natatakot. At sa gitna ng mga bulungan, may isang tao na tahimik na nakikinig. Si Corazon, isang babae sa baryo na kilala sa pagiging mapagmasid. Siya ang unang lumapit kay Lina sa palengke. Lina, sabi niya, ingat kayo. Kapag ang isang tao biglang gumaling at biglang gumanda ang ani, maraming magtataka. Maraming maghahanap ng dahilan. At sa paghahanap nila, pwedeng may masamang mangyari.
Nang marinig ni Isko ang sinabi ni Corazon, napahawak siya sa maliit na anting-anting sa bulsa. Parang umiinit ito kapag may panganib. Sa gabing iyon, habang natutulog ang mga bata, lumabas si Isko sa kubo at tumingin sa gubat. Tahimik ang paligid. Ngunit sa dilim, may munting liwanag na kumikislap. Parang alitap-tap, ngunit mas malaki, mas maliwanag at hindi naglalaho. Lumapit siya sa gilid. "Kung naririnig niyo po ako," bulong niya, "hindi ko po kayo ilalantad. Ayokong masaktan ang pamilya ko. Ano po ang dapat kong gawin?" Tahimik. Pagkatapos, may tunog ng dahon na nahulog kahit walang hangin. Sa paanan niya, may isang dahon ng baybayin na hindi niya alam kung saan galing, at sa ibabaw nito may patak ng tubig na parang salamin. Nang hawakan niya, may larawan siyang nakita sa patak. Si Donato na may kausap na matandang lalaki sa kabilang baryo. Isang mukhang tuso, may dalang supot ng mga anting at pulbos. Nanginig si Isko. Alam niya ang ganitong mga tao, mga mangkukulam na nagbebenta ng tulong kapalit ng kapahamakan ng iba. At sa hangin, narinig niya ang tinig, ngayon ay mas matalas. May darating na dilim, Isko. At ang dilim ay hindi lang sakit sa katawan, sakit din sa puso ng tao. Sa kabilang baryo, sa isang bahay na amoy usok at lumang langis, nakaupo si Donato sa harap ng matandang lalaki. Si Baldo, kilala sa mga lihim na ritual at mga bulong na kayang magpasakit kahit walang hawak na kutsilyo. Ang mga kamay ni Baldo ay puno ng singsing na itim ang bato, at ang kanyang mga mata ay tila laging nagbabantay sa anino. "May kakaiba sa magsasakang yon," sabi ni Donato. Pilit na mababa ang tinig. Biglang gumaling, biglang lumago ang palay, at may nangyari sa bukid. Parang may pumipigil sa akin. Natawa si Baldo, ngunit ang tawa ay walang saya. "Engkanto," sabi niya. Tila natitikman ang salita. Kapag may engkanto, may biyaya. Kapag may biyaya, may pwedeng agawin. "Paano?" tanong ni Donato, ang mga mata ay nagningning sa kasakiman. "Kailangan nating hanapin ang ugat," sagot ni Baldo. "Lahat ng hiwaga may pintuan. Kapag natagpuan ang pintuan, mapipilitang lumabas ang nagtatago." Naglabas si Baldo ng maliit na sisidlan ng pulbos na kulay abo at isang hibla ng buhok na tila galing sa tao. "Kunin mo ang anumang gamit ni Isko," utos niya. "Isang piraso ng damit, isang patak ng pawis, kahit anong may bakas niya. Gagamitin natin iyon para hilahin ang anino ng tumutulong sa kanya." Samantala, sa baryo, naramdaman ni Isko ang paglapit ng panganib kahit hindi pa nangyayari. Sa tuwing sisikat ang araw, may pakiramdam siyang may matang sumusunod. Sa tuwing lalapit ang hangin, may bulong na hindi niya maintindihan. Hindi tinig ng engkanto, kundi ibang bulong, mas mabigat, mas madilim. Pinili niyang maging masinop. Hindi siya nagmayabang. Hindi siya nagkwento tungkol sa bahay kubo. Hindi siya sumama sa mga usapan sa inuman. Nagtrabaho lang siya, umuwi, at sinunod ang pangako. Hindi siya nang aapi, hindi siya nagnanakaw. At kapag may kapwa magsasaka na nangangailangan, nagbabahagi siya kahit kaunti. Isang gabi, dumating si Corazon sa kanilang kubo, may dalang maliit na supot ng asin at bawang. "Isko," sabi niya, "hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa iyo, pero may galaw si Donato. Nakita ko siya kanina, may kasamang matanda, hindi taga rito, at may hawak silang supot na parang pangritual." Namutla si Lina. "Diyos ko." Huminga ng malalim si Isko. "Salamat, Corazon," sabi niya. "Ingatan mo rin ang sarili mo." Nang umalis si Corazon, umupo si Isko sa tabi ng bintana. Sa labas, tahimik ang gabi, ngunit may kakaibang lamig. Hawak niya ang munting anting-anting. Sa kanyang isip, bumalik ang pangako. Igagalang ang lupa, iiwas sa kasakiman, tutulong sa mahina. Ngunit ngayon, may dagdag na hamon. Paano po protektahan ang pamilya sa mga taong gustong agawin ang hiwaga? Lumabas siya sa kubo at naglakad patungo sa gilid ng gubat, sa lugar na pakiramdam niya ay pinakamalapit sa mahiwagang bahay kubo, kahit hindi niya alam eksakto kung saan iyon. Sa bawat hakbang, parang umiinit ang anting-anting sa bulsa. "Kung naririnig niyo po ako," bulong niya sa dilim, "may balak silang masama.
Hindi ko po alam kung paano lalaban. Ayokong may masaktan. Sa una, walang sagot. Tanging huni ng kuliglig. Pagkatapos, may liwanag na lumitaw sa harap niya. Hindi alitap-tap, kundi parang munting apoy na sumasayaw. Sumunod pa ang 2, 3, 10. Umiikot sila sa paligid niya, parang gabay. At sa gitna ng mga liwanag, unti-unting nagkaroon ng anyo ang isang nilalang. Hindi nakakatakot, ngunit hindi rin ordinaryo. Ang kanyang buhok ay parang hamog sa umaga, ang matay malalim na parang gubat, at ang balat ay tila may liwanag na galing sa buwan. Engkanto. Hindi nagsalita ang nilalang sa bibig. Sa isip ni Isko, narinig niya ang tinig na matagal nang bumabalot sa kanya. Hindi kami umaatake ng walang dahilan, sabi ng tinig. Pero kapag may taong gustong sirain ang balanse, kailangan naming kumilos. Paano po? Tanong ni Isko sa isip din, dahil parang hindi lumalabas sa kanyang bibig ang salita. May pintuan ang bawat tao, sagot ng tinig. Ang pintuan ni Donato ay kasakiman. Ang pintuan ni Baldo ay pagnanasa sa kapangyarihan. Hindi mo kailangang lumaban sa lakas. Lumaban ka sa tukso. Biglang nakita ni Isko ang isang larawan sa hangin, parang ipinapakita. Si Baldo na maghahagis ng pulbos sa hangin, at ang pulbos ay magiging parang usok na hihila sa kanyang dibdib. Babalik ang sakit, mas malala, at sa dulo, babagsak siya sa harap ng pamilya. Napahigpit ang hawak ni Isko sa anting. Ayoko po, bulong niya, luha ang tumulo. Kung matatakot ka, lalakas sila, sabi ng tinig. Kung mananatili kang malinis ang puso, hindi ka madaling mahahawakan. Pero paano ang pamilya ko? Sa sandaling iyon, may bumaba na dahon sa harap niya, dahon ng isang punong hindi niya alam ang pangalan. Sa ibabaw nito, may ukit na parang simbolo. At sa isip niya, pumasok ang salita, pag-iingat. Ilapag mo ito sa 4 na sulok ng bahay niyo, sabi ng tinig. Hindi ito pader laban sa tao, pero pader ito laban sa masamang hangarin. Kinuha ni Isko ang dahon at tumango. Pag-angat niya ng tingin, naglaho ang engkanto at ang mga liwanag. Parang hindi kailanman naroon. Ngunit sa dibdib niya, may tibay. Pag-uwi niya, ginawa niya ang utos. Sa bawat sulok ng kubo, inilagay niya ang bahagi ng dahon at nagdasal sa sarili niyang paraan. Hindi para humingi ng ginto, kundi para humingi ng lakas at karunungan. Sa malayo, sa kabilang baryo, naghahanda na si Baldo. Sinisindihan niya ang kandila, inihahalo ang pulbos at binubulong ang mga salitang luma at masakit. Sa tabi niya, si Donato ay nakangisi. At sa gitna ng gabi, habang natutulog ang mga anak ni Isko, dumating ang unang bugso ng dilim, hindi sa anyo ng anino, kundi sa anyo ng panaginip. Nanaginip si Isko na nasa loob siya ng mahiwagang bahay kubo, ngunit ngayon, ang loob ay madilim. Ang banig ay nabubulok, ang lampara ay patay, at sa mesa may ginto, maraming ginto, at isang tinig na hindi tinig ng engkanto, kundi tinig ng tukso. Kunin mo, sabi ng tinig. Sa isang saglit, magiging mayaman ka. Iligtas mo ang pamilya mo. Isuko mo lang ang pangako mo. Napabalikwas si Isko, pawis na pawis. Sa labas, walang hangin. Ngunit naramdaman niyang may sumagi sa dingding ng kubo na parang usok. At sa sulok, sa ilalim ng banig, kumislap ang dahon na inilagay niya. Parang may tumama at napaurong. Napatitig si Isko sa dilim. Alam niyang hindi ito ang huli. Kinabukasan, kumalat ang balita na may sakit na misteryosong tumama sa 2 lalaki sa baryo. Yung 2 kasamang dinala ni Donato sa bukid. Nilagnat, nanghina, at nagreklamo na parang may malamig na kamay na humahawak sa dibdib nila tuwing gabi. Natakot ang mga tao. May mga nagdasal. May mga nagpausok ng tuyong dahon sa bakuran. Si Donato naman mas lalong nagmadali. Pumunta siya kay Baldo at nagreklamo. Bakit sila ang tinamaan? Tanong niya, nanginginig sa inis at takot. May nagbabantay. Sagot ni Baldo, seryoso na ngayon. Pero hindi ibig sabihin ito na hindi tayo pwedeng manalo. Kailangan lang ng mas malakas na hagod. Dumilim ang mata ni Donato.
Gawin mo na, kahit ano. Ngumisi si Baldo. May kapalit, sabi niya. Kapag nakuha natin ang biyayang pumapabor kay Isko, kalahati sa'yo, kalahati sa'kin. At may isang bagay pa, kailangan ko siyang mapilitan, hindi lang masaktan, kailangan niyang kusang tumalikod sa pangako niya. Kapag kusang tumalikod, doon bumubukas ang pintuan. Sa baryo, dumating si Donato sa kubo ni Isko. May dalang bigas at sardinas, kunwari tulong. "O Isko," sabi niya, napakabait bigla. "Narinig kong gumaling ka na. Mabuti naman. Heto, kaunting tulong. Wala na tayong alitan." Nagulat si Lina. Tumingin siya kay Isko. Nagtataka kung bakit biglang nagbago. Ngumiti si Isko, ngunit hindi niya tinanggap agad. "Salamat po," sabi niya. "Pero bakit po kayo nagbibigay?" Napangiti si Donato na pilit. "Bakit? Bawal ba ang kabutihan? Sa totoo lang, may alok ako. Kung talagang maganda ang tanim mo, baka pwede tayong magkasundo. May paraan para mapabilis ang ani. May kilala akong tutulong." Naramdaman ni Isko ang bigat ng salitang tutulong. Parang amoy usok at kandila. "Ayoko po ng paraan na hindi tama," sagot niya, mahinahon. Nagbago ang tingin ni Donato. Isang kisap lang, pero nakita ni Isko ang tunay, kasakiman. "Hindi mo alam ang sinasabi mo," bulong ni Donato. "Kapag tumanggi ka, mahihirapan ka. Kapag pumayag ka, yayaman ka. Isang pirma lang. Isang oo lang." Sa sandaling iyon, biglang umiyak ang bunso ni Isko, si Nene, at humawak sa dibdib niya, tila nahihirapan huminga. Natigilan si Lina, natakot. "Anak!" sigaw niya. Napatayo si Isko. Lumapit siya sa bata. Hindi ito dati nangyayari. Pero ngayon, parang may humihila ng hangin sa loob ng kubo. Napatingin si Isko kay Donato. "Anong ginawa niyo?" Nagkunwari si Donato. "Wala akong alam. Baka mahina lang ang bata. Kaya nga sinasabi ko, may tutulong. Kapag pumayag ka, gagaling ang pamilya mo. Kapag hindi, ewan ko na lang." Parang bumigat ang mundo. Ito na ang tukso. Hindi ginto, kundi kaligtasan ng anak. Hinaplos ni Isko ang noo ng bata. Mainit, hingal, nanginginig ang munting katawan. Sa loob niya may dalawang tinig. Ang tinig ng takot na nagsasabing, "Pumayag ka, iligtas mo ang anak mo." At ang tinig ng pangako na nagsasabing, "Huwag kang bumigay sa kasamaan." Kumislap ang anting-anting sa bulsa niya, parang nag-aapoy. Tumingin siya kay Lina. Kita niya ang luha at panalangin sa mata ng asawa. Ngunit sa mata rin ni Lina, may tiwala. Tiwalang si Isko ay hindi magpapabagsak sa sarili. Huminga si Isko ng malalim. Tumayo siya, humarap kay Donato at nagsalita ng malinaw. "Hindi ko ipagpapalit ang kaluluwa ko sa pansamantalang ginhawa," sabi niya. "Kung may sakit ang anak ko, gagawin ko ang tama, hindi ang madali." Natahimik si Donato. Kumunot ang noo. "Tama? Tingin mo tama ang maging mahirap? Tama ang magutom ang anak mo?" Mas sumikip ang dibdib ni Isko, pero hindi siya umatras. "Mas tama ang manatiling tao," sagot niya. Sa sandaling iyon, biglang umihip ang hangin sa loob ng kubo. Ang apat na sulok na may dahon ay kumislap. Ang hangin ay parang may dumaan na hindi nakikita. At ang bunso, si Nene, biglang huminga ng mas malalim. Unti-unting humupa ang paghingal. Parang may init na bumalot sa kanyang dibdib. Nanlaki ang mata ni Lina. "Isko, gumagaan siya." Si Donato, napaatras. Parang nakita niya ang hindi niya kayang harapin. Napatitig siya sa sulok ng kubo, sa hangin na tila may presensya. At sa labas, sa may gilid ng gubat, may mga alitap-tap na nagtipon, parang nagbabantay. Hindi na nagsalita si Donato. Kinuha niya ang dala niyang pagkain na para bang biglang naging sumpa ang sariling alok at mabilis na lumayo, nanginginig ang kamay. Nang gabing iyon, pumunta si Isko sa gubat. Hindi na siya basta-basta takot. Takot pa rin, oo, pero mas malakas ang respeto. "Salamat po," bulong niya. "Pero alam kong hindi pa tapos." Sumagot ang tinig. "Ngayon mo napatunayan ang pangako mo. Pero kapag nabigo ang dilim sa tukso, susubukan nitong manakit." At sa hangin, may larawan na lumitaw sa isip ni Isko.
ang mayamang may-ari ng lupa, si Don Ernesto, na darating sa baryo upang mag-inspeksyon. At si Donato may planong ipasara ang bukid ni Isko at paalisin siya. Hindi dahil sa utang, kundi dahil sa takot at inggit. Kailangan ni Isko ng tapang na hindi lang para sa katawan, kundi para sa dignidad. Dumating si Don Ernesto sa baryo na may dalang sasakyan at mga tauhan. Ang mga tao ay nagmadaling maglinis sa harap ng mga bahay. Ang mga magsasakay yumuko at nagpakitang gilas dahil alam nilang sa isang salita ng may-ari, pwedeng mawala ang kabuhayan. Kasama ni Don Ernesto si Donato, nakangiting parang walang nangyari, pero ang matay may lihim na apoy. Pinatawag nila ang mga magsasaka sa gitna ng baryo. Nandoon si Isko kasama si Lina habang ang mga anak ay naiwan sa kapitbahay. Narinig ko, sabi ni Don Ernesto, malamig ang boses, na may kakaibang nangyayari sa lupa ko. May mga tanim na lumalago ng hindi normal at may mga tao raw na natatakot. Nagbulungan ng mga tao. Ang iba'y tumingin kay Isko. Sumulong si Donato. "Boss," sabi niya, "si Isko yan. Dati nang may sakit tapos biglang gumaling. Tapos biglang luntian ng palay. Baka may ginagawang bawal. Delikado sa lupa niyo." Naramdaman ni Isko ang bigat ng mga tingin. Kung magkamali siya ng salita, pwede silang paalisin. Huminga siya. Naalala niya ang tinig. Lumaban sa tukso, huwag sa lakas. Ngunit ngayon, ang laban ay sa kasinungalingan. "Don Ernesto," sabi ni Isko, tumayo ng maayos. "Wala po akong ginawang bawal. Nagtanim po ako ng maaga, naglinis ng pilapil, nagayos ng patubig, at nag-alaga ng lupa. Kung gumanda po ang tanim, dahil po sa pag-aalaga." Tumaas ang kilay ni Don Ernesto. "At ang paggaling mo?" Saglit na natahimik si Isko. Hindi niya pwedeng sabihin ang totoo. Hindi dahil nahihiya, kundi dahil alam niyang kapag nabanggit ang hiwaga, mas marami ang aakitin ng kasakiman. "Nagpahinga po ako," sagot niya, "at nagdasal." Natawa si Donato. "Dasal? Boss, huwag kayong magpaloko. May engkanto yan. Baka pati lupa niyo maagaw." Sa salitang iyon, may biglang kumulog kahit maaraw. Umihip ang hangin at nagliparan ang alikabok. Napaatras ang ilang tao. Napatigil si Don Ernesto, tila nagulat sa biglang pagbabago ng panahon. "Boss," dagdag ni Donato, "paalisin na natin para walang problema." Sa loob ng dibdib ni Isko, sumiklab ang takot. Kapag pinaalis sila, saan sila pupunta? Paano ang mga anak? Paano ang buhay? Ngunit sa pagitan ng takot, may isa pang bagay na pumasok sa isip niya. Ang pangakong tumulong sa mahina. At sa sandaling ito, ang mahina ay hindi lang siya, kundi ang mga magsasakang laging inaapi ni Donato, ang mga pamilyang laging sinisingil ng sobra, ang mga taong takot magsalita. Tumingin si Isko sa mga mukha sa paligid. Nakita niya ang takot. Nakita niya ang pag-asa. At doon niya naunawaan. Kung tatahimik siya ngayon, lalong lalakas ang kasamaan. "Don Ernesto," sabi ni Isko, "mas malinaw, mas matapang. Kung may problema po sa lupa niyo, pwede po niyong inspeksyonin. Pero bago po kayo magpasya, sana po pakinggan niyo rin ang mga tao. Hindi lang po ako ang may reklamo. Marami po sa amin ang pinipilit magbayad ng sobra, kinukuhanan ng gamit at tinatakot kapag tumututol." Nag-ingay ang mga tao. May napasinghap, may nagtakip ng bibig. Si Lina, napahawak sa braso ni Isko, nanginginig. Namula si Donato. "Sinungaling!" sigaw niya. "Boss, huwag niyo yan pakinggan." Pero si Don Ernesto, napatingin kay Donato ng matagal. Marahil dahil sa biglang kulog, marahil dahil sa takot na pumasok sa kanya, o marahil dahil sa katotohanang nakita niya sa mata ng mga tao. "May magsasabi pa ba?" tanong ni Don Ernesto. Mabigat ang boses. Tahimik. Hanggang sa si Corazon ay sumulong. "Ako po," sabi niya, nanginginig pero matapang. "Matagal na po. Marami na po sa amin ang naagawan ng bigas, ng manok, ng gamit, dahil sa utang na hindi namin maintindihan. Takot lang po kami." Sunod-sunod, may ilan pang nagsalita. Hindi lahat, pero sapat para makita ni Don Ernesto ang larawan. Hindi lang si Isko ang problema.
Si Donato ang sugat. Nagbago ang mukha ni Don Ernesto. Donato, sabi niya, mabigat ang bawat pantig. Totoo ba to? Nanginginig si Donato. Boss, sila ang nagsasabwat. Si Isko ang pasimuno. May engkanto yan. Sa sandaling iyon, may malakas na hangin na dumaan sa gitna ng mga tao. Nahulog ang sombrero ni Donato at sa lupa, sa harap niya, tumubo ang isang maliit na halamang may bulaklak na ginto. Hindi dapat tumubo roon. Hindi sa gitna ng alikabok. Napaurong si Donato, namutla. Parang nakakita siya ng hukom na hindi niya kayang suhulan. Si Baldo, na nakatago sa dulo ng mga tao, ay biglang umalis, parang alam niyang hindi na siya ligtas. Tahimik ang lahat. Si Don Ernesto ay nakatitig sa bulaklak, tapos kay Donato, tapos sa mga magsasaka. Sa huli, nagsalita siya. Kung may hiwaga man, sabi niya, hindi ako natatakot sa hiwagang nagtatanggol sa naaapi. Ang dapat katakutan ay ang kasakiman ng tao. Pinatawag niya ang mga tauhan niya. Pansamantalang aalisin si Donato sa tungkulin, utos niya. At susuriin ang mga tala ng utang at singil. Kung may pandaraya, mananagot. Sumigaw si Donato, galit at takot. Boss, hindi niyo pwedeng... Puuwede, putol ni Don Ernesto. Dahil akin ang lupa at ayokong maging sanhi ng gutom at luha ang pangalan ko. Nang gabing iyon, tahimik ang baryo, pero ibang klase ang katahimikan. Katahimikang may paghinga ng pag-asa. Umuwi si Isko kasama si Lina. Sa loob ng kubo, niyakap siya ng asawa, nanginginig sa halo ng takot at ginhawa. Hindi ko alam kung saan tayo kukuha ng lakas, bulong ni Lina. Pero, salamat. Hinaplos ni Isko ang buhok ni Lina. Hindi ito dahil sa akin lang, sabi niya. Dahil ito sa katotohanan. At sa pangakong hindi tayo mananakit. Sa labas, sa gilid ng gubat, nagtipon ang mga alitap-tap. At sa hangin, narinig ni Isko ang tinig, mas banayad ngayon. Natupad mo ang pangako mo, Isko. Hindi dahil naging mayaman ka, kundi dahil hindi ka naging katulad nila. Lumipas ang mga buwan. Hindi biglang naging palasyo ang kubo ni na Isko. Hindi umulan ng ginto, at hindi nawala ang kahirapan na parang bula. Ngunit unti-unting nagbago ang buhay nila sa paraan na mas matibay kaysa kayamanan. Sa tulong ng mas maayos na pamamahala sa lupa, nabawasan ang pang-aabuso. Ang mga magsasaka ay nakahinga. Si Isko, na minsang halos lamunin ng sakit, ay naging mas matatag, hindi lang sa katawan, kundi sa loob. Ang palay niya ay umani ng masagana, hindi sobra-sobra, ngunit sapat para makabayad at magtabi. Nakapag-aral ang mga anak kahit sa simpleng paraan. Si Lina ay nakapagtinda sa palengke gamit ang kaunting puhunan na nakuha nila sa ani. At sa bawat pagdaan ni Isko sa gilid ng gubat, ramdam niya ang presensya ng bantay. Hindi para ipagyabang, kundi para ipaalala. Minsan, sa isang umagang may hamog, nakita niya sa malayo ang mahiwagang bahay kubo. Hindi siya lumapit. Tumayo lang siya sa malayo at yumuko, parang bumabati sa isang matandang kaibigan. Sa hangin, dumampi ang banayad na tinig, hindi na utos, kundi paalala. Ang tunay na himala ay hindi ang paggaling ng katawan. Ang tunay na himala ay ang paggaling ng puso ng tao. Kapag natutong tumindig, magpakatotoo at tumulong kahit siya mismo'y salat. Ngumiti si Isko at naglakad pabalik sa baryo sa araw na sumisikat. Sa likod niya, ang gubat ay nanatiling mahiwaga. Hindi para sa sinumang sakim, kundi para sa taong marunong rumespeto. At sa bawat hakbang niya sa lupa, alam niyang kahit mahirap pa rin, hindi na siya pagod sa paraan ng dati. Dahil may isang tahanang minsan niyang napasukan, hindi lang bahay kubo ng engkanto, kundi tahanan ng pangako na habang buhay niyang dadalhin sa sarili. Wakas,